Hi, hello guys. Good morning, good morning. O, ayan. Tuturuan ko kayo kung paano magtatanggal ng ayan, ng hipon. May hipon tayong lulutuin. Kailangan natin ay tanggalan ng ganyan. Na ito. Ayan, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng tae ng hipon. O, ayan guys. O, ayan. Ayan, mag-umpisa na tayo. Ayan. Ito na ang ating kung paano tayo mag-aalis ng tae ng hipon. Yan ang tae ng hipon. Ayan. Ang tae ng hipon ay nasa batok. Ayan. Hanggat hindi siya natitigil ng yan. Yan ang tae. Kailangan natin matanggal yan kasi, ayan, ay kailangan natin talagang tanggalin tuwing tayo magluluto para hindi natin makain ang mga kinain ng hipon. O di ba? Hello guys. O, ayan o. Ano ba guys? Ang kilo ng hipon sa atin kung magkano? Nung umalis ako nung ganitong malalaki 800. Kaya ayan. O, yan, may tae yan. Kaya kailangan natin tanggalin yan. Hindi natin, ito medyo natanggal ko na yata kanina. Kaya siguro nawala na. Kaya lang, tinuturo ko nga sa inyo. Pag wala na kayong makuha, edi wala na. O, ayan. Ganyan ninyo mabuti. Toothpick ang inyong pagtatanggal, hindi gunting ha. O, ayan o. Meron pa. O, ayan. Yan, ganyan ang pagtatanggal ng tae ng hipon. Yan. Ayan guys. Kaya hello guys. Kailangan marunong tayo magtanggal ng tae ng hipon. Ang kabaliktaran nga ang tae ng hipon. Ulitin ko nga to. Baka yan mayroon pang iba. Kailangan maibalik ko. Ayan. Kailangan dukitin yung maigi yan. Baka meron. O, pag wala na, ito wala na. Ganyan lang ang pagtatanggal ng tae ng hipon. Ayan, kita nyo, may itim. Ayan. Ayan, Ayan, naputol. Sa ayan. Ayan, kailangan natin tanggalin yon. Hindi maganda ang pagkakakuha. Dito natin makuhanin sa pandalawa, naputol din. Yun ang tae ng hipon iyan. Wow! Ang haba ng tae. Biro mo kakainin natin yan. Ayan, itong hipon kasi, sa yan nakukuha? Sa gilid ng dagat. Alam niyo ba, sa gilid ng dagat yan nakukuha. Minsan naman, yung mga, halimbawa, may bahay doon sa tabi ng dagat. Minsan tumatai sila doon. Kaya kailangan natin tatanggalin. O, diba? Oo. Kailangan natin tatanggalin kasi tumatai ang mga bata doon minsan. Meron namang iba talaga naman kitang-kita nyo naman sa tabi ng dagat. Kasi minsan napunta rin naman ako sa tabi ng dagat. Yung baga, kitang-kita ninyo naman. Yan. Yun ang tae ng hipon. Hanap nga tayo ng iba pa. Kaya hello guys. Ayan. Yan. Tingnan natin kung makukuha natin mahaba. Ayan, naputol ulit. Ayan. Ayan. Yan ang pagtatanggal ng tae ng hipon. Ayan. Hello guys. Alam nyo na kung paano magluluto. At saka kung pagka kayo magluluto, tatanggal nyo lahat yan. Para pagkakamain kayo, wala kayong abala. Ayan, hello guys. Ayan. Para matutunan nyo. Ayan, ang toothpick ko nawala na rin. Ito wala na, natanggalan ko na kanina. Ayan. Kaya hello guys. Ito. Yan, ang sarap magtanggal Kaya ako pinakikita sa inyo, ang sarap magtanggal Ayan Wow. Para tayong naputol. Ayun, meron pa sa ilalim. Ayun. Ayan. Yan. Ang tae. Yan, hanggang sa likod.
Meron tae yan hanggang sa likod. Tukitin mo yan, ang haba, oh. Oh, diba? Kaya hello guys, kitang-kita nyo ang pagtatanggal ko. Kaya kitang-kita nyo na. O, alam nyo na, ang pagtatanggal ng tae ng hipon, huwag yung basta nyo ilalaga na meron pa palang tae. Pwede naman ninyong kalikutin yan hanggang ilalim, oh. Oh, kalikutin nyo hanggang sa maalis. Oh, diba? Hello guys, pakitanggal natin kasi yung tae makakain mo. Halimbawa, tumae ako doon sa sa tabi ng dagat o nakain na itong isang ito. Kaya ito'y sa gilid lang, hindi katulad ng malalaking isda na ang hipon kasi sa gilid lang nakatira yan, tabi ng dagat. Ngayon, yung malalaking isda lang ang nasa gitna. Ayan. Ayan. Meron pang kaunti. Ayan na. So, diba? Akala ko wala na, pero ang laki. O, diba? Ang laki. O, diba? Ang kita nyo ba? Kaya hello guys. Kaya, ayan, pag-aralan nyo kung paano magtanggal ng tae ng hipon. Ayan, o, diba? Kitang-kita nyo ang pagtatanggal ko. Kaya hello guys. Huwag nyo basta iluluto ang hipon. Kasi may mga tae yan. Ito, natanggalan ko na to. Ayan. Ayan. Kahit pa paano meron pang konti. Kaya kailangan ating ano yung mabuti kung paano talaga. Ayan, kailangan naman kasi wala sa ulo yung wala sa ulo yung tae, andito. Kalikutin nyo mabuti yan hanggang sa ayan, kuha ulit tayo kung paano natin matatanggal. Ayan. Yan, hello guys. Ayan, naputol. Ayan, ayan. Dire-diretso, diba? Ang ganda ng pagtatanggal natin. Diba? Kaya hello guys. Ayan, ang kilo ng hipon ay dito ay mura lang dito sa Canada. Magkano ba to? $20 lang naman. $20, magkano? $20. Wala pang 1 kilo yata to. $1 kilo. $20 ato. Nangangahulog ang magkano to? $20. 800. Kaysa Pilipinas naman. Ang sweldo ng Pilipinas, Diyos ko, magkano? Ang rate ng aking mga pamangkin, di yan sa gubat nagtatrabaho. Yung bang sa bukid, namumulot lang ng paminta, magkano? 300. 1 kilo lang na hipon, hindi ka pa makabili. Ayan, dito sa Canada, ang sweldo mo isang araw, makakabili ka na ng 1 kabang bigas, 1 kilong hipon, 1 linggong mong pagkain, makakabili ka na ng 1 araw mong sweldo dito sa Canada. Makakabili ka na dito sa Canada ng 1 kabang bigas. Pagpalagay na $150 ang sweldo dito. Isang araw 150 kasi $15 lang eh. Isang oras magkano? 15 plus 15 di 30 ay 2, 4, 6, 8, 10 plus overtime 150. 150 kasi kasala na overtime. 150 ang sweldo mo isang araw sa equivalent naman ng 150 di yan sa Pinas. Dito kasi 42 palitan. Ikaw pagpalagay na na lang 600 magkano nga ang 6,000 6,000 isang araw dito. Di yan naman sa Pilipinas. Hindi ko naman inaan ng Pilipinas. Talagang gusto ko dyan talaga ang atin. Siyempre, atin yan, Pilipinas yan. Kaya lang, inaano ko lang sa inyo yung kung paano ang pagbili ng pagkain. Sa atin,
isang kilong hipon, hindi ka makabili sa sweldo mo pagka ikaw ay hindi ka nag-aral. Yung mga nag-aral lang sa atin talaga, makakakain talaga ng mga ganito pang araw-araw. At kasi nga, yung mga kapatid ko, yung kapatid ko na andyan sa Pinas, yung aking mga pamangkin, di syempre, nagtatrabaho sila, magkano lang araw ng aking pamangkin. 350 lang sa bukid. Kaya hello guys, alam ko na hindi talaga makakabili ng isang kilong hipon sa sweldong maghapon. Pero ayun lang ang pagkakaiba dito sa Canada. Sa Canada, sweldo mo ng isang araw, makakabili ko na ng isang linggong grocery dito. Ng 300 nga, 300. Ipagpala, 6,000 dyan sa Pinas. Pero dito, ang $150, makakabili ka na. Kasi ito, magkano lang to? $20. Kasi $20, ayan o, makakabili ka na sa halagang $20. Kasi, sa halagang $20, ay, di ba, 150 nga ang sweldo mo, di ba? 150. Sa 150, magkano lang dito ang 10 kilong bigas na makakabili ka ng bali 1/4 sa kaban. 1/4, isang kaban. 1/4 ng isang kaban, magkano? Di 12 kilos. Makukuha mo lang yun ng $20. O, di sa $20, meron pang sa $150, meron ka pang 110. Oh, di 110. Yung 10 ibili mo ng tinapay isang linggo. Kasi tinapay dito $3 lang, $5. Ipagpalagay na $5, nabili ka ng 4 na tinapay o isang linggo na rin yun. Tapos ang prutas, $3 lang ang isang balot na ganyan. Meron nga, nakabili ako ng aking manugang, nakabili kami ng aking manugang, isang kahumban. Kita mo yung case ng gin, pag pinuno mo yung gin, yung isang, di ba yan gin nakakahon? Tapos yung gin diyan sa atin, yung isang punong ganun, magkano lang yun? $5. Magkano? 200 lang. Andun yung $5 lang pagka naka-sale. Lalo pagpapasko, nagsisale sila. Kaya sa totoo lang guys, dito lang ako sa Canada nakakatikim mga prutas na masasarap. Sa totoo lang. Diyan sa atin kasi hindi ako makabili. Alam mo kung bakit? Sobrang mahal. Yan ang laki oh. Sobrang mahal diyan sa atin talaga. Talagang ang masanas diyan sa atin. Oh, pagpalagay, 25 isa. Yung malaki, 25 isa. 4, 100. Ay magkano lang ang sweldo nga ng isang pagpalagay na yung tatrabaho sa pabrika, 500 na o 600. O, magpagkakano. Isang kilong hipon, hindi ka pa makabili ng isang kilong hipon doon, sa sweldo mo 600. Ha? Sa nag-oopisina na yun, ha? Ha? Hindi ka pa makabili. Samantalang dito, sa Canada, makakabili ka isang kabang bigas, makakabili ka ng hipon na 1 kilo o 2 kilo. Tapos, ayun nga, makakabili ka pa dito ng mga baka. Magkano dito yung baka isang ganung mahaba, magkano lang makukuha mo lang dito ng mga $15, $10. O di makakabili ka na ng baka, baboy, manok. Sa 150, isang linggong pagkain dito. Sa totoo lang, mapakasarap ng dito sa Canada. Sa totoo lang, makakabili ka na sa loob ng, yung kita mo sa loob ng isang araw, makakabili ka na ng isang linggong grocery. Yun ang pagkakaiba ng Pilipinas sa Canada. Sa totoo lang. Kasi kakabili ka na talaga dito ng mga prutas na masasarap sa $150. Ilang kahong prutas na mabibili mo sa $150? Kasi sweldo nga dito 150 isa. Ayan. Kailangan natin ng hugasan. O, ayan. Kaya hello guys. O, ayan ang ating hipon. Ayan, $20. O, diba? So, $20. O, 1 kilo na yan. O, $20, 800. O,
sa Pilipinas din, 800 din to eh. Nung naandyan ako, 800 din to, 1 kilo. Samantalang dito, di $150 ang sweldo mo nga. O, sa 150, o, may makakabili, $20 to. Tapos ang bigas pagpalagay din 20, ay di 40. Pagpalagay na ang prutas, 20. O, $5 lang ang isang kahon. O, pagpalagay na $20 isang kahon. O, may magkano ang pakuan. O, isang malaking-malaki, $5 din. Magkano yung dalawa ng pakuan. Tapos, makakabili ka, magkano lang ang sabon. Makakabili ka lang ng $10. Magkano $10? Sabong na malaki, pang 1 linggo na yon. $10. O, pagpalagay natin $20 ang sabon. O, makakabili ka na ng mantika. Magkano lang dito ang mantika. O, kasi naandito yung canola oil. Nagpicture kami ng isang araw sa canola oil. Yun ay puro ginagawa lahat ng mantika, di 100. O, tapos sa may 50 ka pa. Yung 50 na yun, o, bilhin mo na lang ng mga chichirya, mga soft drinks or chichirya. Magkano lang dito ang soft drinks? $3 or $2. O, tapos, ayan, makakabili ka na rin ng isang kahon. O, sa $150 dito, equivalent diya sa Pinas, 6,000. Sa 150 isang araw na sweldo, dito, 1 linggong pagkain na dito sa Canada, sa totoo lang. Sa totoo lang. Samantalang diyan sa Pinas, sa totoo lang. Ang sweldong, magkano ba ang sweldo? O, pagpalagay na 4 na araw, sa 500 na lang, minimum 500. 4 na araw bago ka makabili ng isang tabang bigas. 4 na araw bago, bigas pa lang yun ha. Paano ang ulam? Tapos, bibili pa ng alak, bibili pa ng sigarilyo, ay di natunaw na, wala nang sweldo, wala nang natira. O, magkano dyan na 1 kilong bigas? Pagpalagay na 500 na sweldo natin, 600, diyan sa atin. Bibili ka ng 1 kilong bigas, 2 kilong bigas, 50-50. 1 kilong tulingan, magkano? O, 300. Nung andyan ako, pagpalagay na 200, di 300. O, isang araw yon. 2 kilo lang bigas. Tapos, bibili ka pa ng sigarilyo, Maite, 100. Bibili ka pa ng alak, 100. Ay, ano nang natira? Wala nang pagkain ng pamilya. Kaya sa totoo lang, gipit na gipit talaga sa totoo. Yung mga pamangkin ko, ba't kaya ilalayo ko pa sa iba? Yung sa akin na laang parte. Hindi ko sinasabing kayo ha. Sa akin parte. Kaya sa totoo lang, guys. Kaya sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo lang, hindi naman ako sa nagmamalaki, hindi naman, kumot ang nasa Canada, kaya nakakasabi. Hindi. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano ang hirap ng buhay. Kaya sa totoo lang, guys, pinakikita ko sa inyo kung paano ang buhay. Kaya, sana naman sa akin mga pamangkin ko, kikita at mababasa yung aking YouTube channel na ayan, ay sana naman ito ipapulutan naman ng aral. Ayan, kasi iyan sa isang araw lang sweldo ito sa Pilipinas, 800 ito, yung hipo na pinakamalalaki ito 800. Ay di ang 800 kulang pang ibili ng sweldo isang araw. Magkano nga lang ang sweldo ng aming mga pamangkin? 350 kasi mga hindi nag-aral, mga hindi nagtapos. Kaya 350 sa farm laang ng mayayaman sila nagtatrabaho. Kaya 350 laang ang sweldo. Yan. Hindi ko sinasabing kayo yung mga pamangkin ko sa side ko. Ayan. Kaya hello guys, ipinakikita ko lang sa inyo ang pagkakaiba kung ano. Kasi dito, 1 linggo nga sweldo mo na $150, equivalent dyan sa Pinas, 6,000. Dito, makakabili ka na ng 1 linggo mong pagkain. Diyan nga sa Pinas, bago ka makabili ng kompleto, ay 1 linggo. 1 linggo ka. 1 linggo kang magtatrabaho, huwag mong babawasan ng sigarilyo at alak. Makakabili ka naman dito. Huwag mo lang lalagyan ng sigarilyo at alak. Ayan. Kaya hello guys. Kaya sana meron kayo natutunan sa aking hipon. Kaya thank you. Bye bye. Please like and share and subscribe. Mwah mwah mwah.